Johnny, tara na! Saad ko sa kanya. Dahil pinipilit pa rin niyang isama si Ingrid. Kahit sinabi na nitong ayaw niya. Hindi ko siya iiwan, Ken. Saad ni Johnny. Sigaw ko sa kanya. Nung nakita ko ang isa sa tauhan ni Eduardo na papalapit sa amin, agad akong lumabas ng konti at binaril ko agad siya. At nakita ko na nangisay na lang ito at natumba. Johnny! Sigaw kong tawag sa kanya. Sige na, Albert. Tumakas na kayo. Mila! Mila! Saad ni Johnny. Nasunod-sunod ng pagputok ng armas ko dahil sa mga tauhan ni Eduardo na uma-advance sa posisyon namin. Dumating na sa 12th floor si na Roger. Boss, hindi kami makalapit. Saad ng tauhan niya. Pumasisyon siya sa kanto at sumilip siya sa gilid nito. Nakita niya si Ken na nakaposisyon sa may pinto. Ken! Narinig ko may tumawag sa akin. Kaya lumingon ako kay Johnny. Sino yun? Ken! Alam kong naririnig mo ko. Narinig kong galing sa labas. Sino ka ba? Si Roger. Saad ni Johnny sa akin. Kaya agad ako nagpalit ng magazine at lumapit sa kanila ni Ingrid. Kailangan na nating umalis, Johnny. Kung magtatagal tayo rito, hindi na tayo makakaalis pa. Tama siya, Albert. Tumakas na kayo. Saad ni Ingrid sa kanya. Pero Mila, huwag mo na akong intindihin. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Saad ni Ingrid. Johnny! Saad ko na tumingin siya sa akin. Sige na, please. Tumakas na kayo. Saad ni Ingrid sa kanya. Na huminga pa ng malalim si Johnny at nagyakapan silang dalawa ni Ingrid. Kaya bumalik na ako sa pwesto ko sa may pinto at sumilip ako sa labas. Nakita kong nakapwesto sila sa dulo ng hallway at tumingin ako sa kaliwa. Nakita kong exit sign papunta sa hagdanan. Johnny, hindi tayo pwedeng bumalik sa dinaanan natin kanina. Wala tayong ibang choice, kundi ang pumunta sa kabilang side ng hallway, papunta sa hagdanan. Saad ko sa kanya na tumango siya. Naghalikan sila ni Ingrid at pinagdikit nila ang mga noon nila. Mahal na mahal kita, saad ni Ingrid sa kanya. Mahal na mahal din kita, Mila. Sagot ni Johnny. At doon na siya tinulak ni Ingrid palayo, kaya tumayo na siya. At nilagay na sa loob ng vest niya ang itim na libro. Narinig kong umiyak si Ingrid nung naglakad na si Johnny papunta sa akin. Handa ka na? Tanong ko sa kanya, na nagpapahid pa siya ng luha niya at lumingon kay Ingrid. Oo, handa na ako. Sumuko na kayo, sigaw ni Roger. Alam niyo namang maawain ng amo namin. Baka pakawalan pa niya kayo kung susuko kayo ng tahimik. Dagdag pa niya. Halimaw ang amo mo at ni minsan walang bahid na kabutihan ng tao na yun. Balik ni Johnny kay Roger na nakita ko namang lumabas ito sa kantong pinagtataguan niya. Gag! Naputol na lang siya nung lumabas ako ng konti sa pinto. At agad siyang bumalik sa likod ng kanto nung nakita niya akong tinutok ko ang armas ko sa kanya. Move! Saad ko kay Johnny na lumingon pa siya kay Ingrid bago siya lumabas ng kwarto. At tumakbo na papunta sa fire exit habang pinapaputukan ko si na Roger. Habang tumatakbo si Johnny, lumabas na rin ako ng kwarto. At tumango ako kay Ingrid nang hinitian naman niya ako at paatras akong sumunod kay Johnny. Ken! Sigaw ni Johnny at siya naman na nagpaputok sa kanila ni Roger. Nagpalit ako ng magazine habang paatras ako at nagbato ng granada si Johnny nung nasa tabi niya na ako sa fire exit at sabay kaming pumasok sa loob at tumakbo kami sa hagdanan. Sundan nyo!
Saad ni Roger sa kanyang mga tauhan habang pumasok naman siya sa loob ng kwarto ni Ingrid at nakita niya tong nakangiting nakatingin sa kanya. Masaya ka ata? Tanong ni Roger sa kanya. Hustisya, Roger. Saad ni Ingrid. Hustisya? Ipapakita sa iyo ni Eduardo kung ano ang hustisya pag nahuli na namin sila. Saad ni Roger sa kanya. Boss, paakyat sila sa rooftop. Balita ng mga tauhan niya. Narinig mo yon? Wala na silang patutunguhan. Saad nito kay Ingrid. Iyon ang akala mo. Sagot ni Ingrid sa kanya. Alam na rin ni Sir Eduardo ang lahat. Susunod siya sa rooftop. Saad ang tauhan ni Roger. Sige, susunod din ako. Bantayan mo to. Utos niya sa kanyang tauhan. Masusunod, boss. At lumabas na ng kwarto si Roger. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa opisina ni Eduardo. Nakuha na natin ang kailangan natin. Saad ko kay Johnny. Hindi, alam kong nandito siya. Saad ni Johnny. Nang nasa labas lang kami ng pintuan ng 13th floor. Johnny, think about it. Saad ko sa kanya nung pinigilan ko siyang pumasok sa loob. Pagkakataon ko na to. Saad niya sa akin. Illogical. Life before vengeance. Sagot ko sa kanya na tumingin siya sa akin. Makukuha din natin siya. But not right now. We need to survive and escape. Saad ko sa kanya na nag-isip siya ng sandali. At natauhan na lang siya nung narinig na namin ang mga yapak-pakit ng hagdanan at ingay sa loob ng pinto. Hinila ko siya papunta sa rooftop at umaasa ako na may paraan kaming makatakas doon since alam niya ang gusaling ito. Hurry! Saad ko sa kanya at kinapa ko ang loob ng bag ko. Wala na akong granada. Saad ko sa kanya at binigyan niya ako. Yan na ang huli ko. Saad niya sa akin. At pareho kami nagpalit ng magazine bago kami lumabas ng rooftop at sabay naming tinutok ang armas namin sa paligid. Clear! Saad ko. At tumakbo kami papunta sa helipad nang biglang napahinto kami dahil walang helicopter na nakapara doon. Ano pala yung nakita natin kanina? Tanong ko sa kanya. Magtago tayo. Saad ni Johnny. Kaya yumuko kami sa likod ng air-conditioned vent at naghintay kami sa pagdating ng mga tauhan ni Eduardo. Tumingin ako sa paligid. Naganap ako ng paraan para makatakas sa gusaling ito. Johnny, may paraan ka bang makatakas dito? Sorry Ken, wala. Kita kong nangihina na siya. Napamura ko at dumungaw ako sa gilid ng gusali. Nakita ko ang makakapal na usok na lumalabas sa bintana. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko sa kanya na umiling lang siya at sumandal sa air vent. Hindi ko alam. Narinig naming tumunog ang elevator at nung sumilip ako, nakita ko sina Roger at ang mga tauhan niya kasabay ng pagbukas ng pintuan ng stairway at lumabas ang iba pang mga tauhan niya. Sumuko na kayo! Wala na kayong matatakbuhan pa! Sigaw ni Roger sa amin. Magsikalat kayo! Utos nito sa kanyang mga tauhan at nakita ko na kumalat nga sila at tinotok ang mga armas sa posisyon namin ni Johnny. Bad news, wala tayong exit plan. Saad ko kay Johnny na humawak siya sa balikat ko. Sorry Ken, saad niya. Nakita kong papikit na ang isang mata niya at napansin ko ang pagtulo ng dugo mula sa gilid niya. Not now, Johnny. Agent Albert, not now. Saad ko. Nakinuha niya ang itim na libro sa vest niya at ibinigay niya to sa akin. Ikaw na ang bahala rito, Inspector. Saad niya sa akin. Anong gagawin ko rito kung hindi naman ako makakatakas sa gusaling ito?
It's pointless. Saad ko sa kanya. Dahil pati ako, nawalan na rin ng pag-asang makatakas kami rito. Nothing is hopeless. Saad niya. Kinuha niya ang sidearm niya at tinanda niya ito. Anong gagawin mo? Trabaho ko. Natatawang saad niya sa akin. No way. Saad ko. Umiling siya at nginitian ako. Ibaba niyo ang mga armas niyo at sumuko na kayo sa amin. Wala na kayong mapupuntahan pa. Saad ni Roger. At nung narinig muli namin ang tunog ng elevator, sumilip ako at nakita ko kung sino. Si Eduardo. Saad ko na agad gumalaw si Johnny. Pagkakataon ko na to, Ken. No, hindi ka lalabas. You can't stop me, Inspector. Ken! Narinig ko ang pangalan ko, kaya sumilip ako. Walang mangyayari sa inyo kung susuko kayo. Narinig ko galing kay Eduardo. Nakita kong nakatayo lang to sa harapan ng mga tauhan niya. I can assure you na walang mangyayari sa inyo. Gusto ko lang kayong kausapin. Kausapin? Tanong ko na nakita kong kumaway si Eduardo sa mga tauhan niya at dahan-dahan silang umatras. Oo, gusto ko lang kayong kausapin tungkol sa ginagawa niyo rito. Saad nito, kaya lumingon ako kay Johnny. Huwag kang maniwala sa kanya, Ken. Wala tayong choice, na corner na nila tayo. Huwag kang maniwala sa kanya. Traidor yang si Eduardo. Saad ni Johnny sa akin. Pero wala na akong iba pang nakikitang paraan. Wala na tayong choice, Johnny. Hinawakan niya ako sa balikat. Hindi ka lalabas. Saad ni Johnny. Sabay bangon niya kaya pinigilan ko siya. Ano gagawin mo? Ibato niyo ang mga armas niyo at mag-usap tayo ng masinsinan. Narinig namin galing kay Eduardo. Makikipag-usap ako sa kanya. Saad ni Johnny sa akin. Sabay bato niya ng mga armas niya. Diyan ka lang. Huwag na huwag kang lalabas. Walang magpapaputok! Saad ni Johnny. Makakaasa kayo! Sagot naman ni Eduardo. Dahang-dahang tumayo si Johnny habang nakatingin siya sa akin. Diyan ka lang. Tumayo na siya at tinaas niya ang dalawang kamay niya. Hindi na natuloy pa ni Johnny ang sasabihin niya dahil may bumaril sa kanya at bumagsak siya sa tabi ko. Johnny! Sigaw ko. Sino nagpaputok sa inyo? Sigaw ni Eduardo sa mga tauhan niya, kaya agad kong hinila si Johnny palapit sa akin. Sabi ko sa'yo, Johnny! Johnny! Huwag kang mag-alala sa akin. Sinong bumaril sa kanya? Narinig kong sigaw ni Eduardo sa kanyang mga tauhan. Patawad po, sir. Saad ni Roger na sinuntok siya ni Eduardo at kinuha ang armas niya. Sabi kong wala magpapaputok sa inyo! Sinigawan niya si Roger. Naniyuko nito ang ulo niya at lihim itong napangiti sa ginawa niya. Johnny! Tawag ni Eduardo. Johnny! Muling tawag niya. Ken, ano man ang mangyari, itakas mo ang librong yan dito. Oo, gagawin ko yan. Please hold on, Agent Albert. Alam kong wala na rin si Ingrid. Matutupad na ang pangarap naming dalawa. Anong pinagsasabi mo, Johnny? Tanong ko sa kanya. Nang biglang may narinig kaming pagsabog sa gilid ng gusali. At pati sina Eduardo nagulat sa pagsabog na yun. Ano yun? Narinig kong tanong ni Eduardo sa mga tauhan niya. Si Ingrid yun. Nauna na siya.
Saad sa akin ni Johnny. Doon ko lang napagtanto ang sinabi niya. No way. Saad ko kay Johnny. Nangumiti siya sa akin. At doon, pinikit niya ang kanyang mga mata. Paalam, Ken. Patawad. At salamat sa tulong mo. Mila, susunod na ako. Huling saad ni Johnny. At nakangiti siyang pumanaw sa braso ko. Johnny, pinikit ko ang mga mata ko at nagluksa sa pagpanaw nilang dalawa. Hiniga ko si Johnny. Isinuot ko ang kamay ko sa bulsa ko para kunin ang phone ko. Nang biglang muli kong marinig ang ingay ng helicopter. Napamura ko, kaya sumilip ako. At napansin ko na dahan-dahang lumalapit sa akin ang mga tauhan ni Eduardo. Huwag kayong lumapit, kundi babarilin ko kayo. Sigaw ko na tinaas ko ang armas ko at nagpaputok. Agad silang umatras palayo sa posisyon ko. Ken, lumabas ka na dyan. Walang mangyayari sa'yo. Pangako yan. Sigaw ni Eduardo. Pangako? Binaril nyo nga si Johnny. Tapos sasabihin mo sa akin na walang mangyayari sa akin kapag lumabas ako? Sagot ko sa kanya. Kilala ko ang lolo Rudy mo. Napatigil ako at sumilip sa kanya. Kilala mo ang lolo ko? Paano mo siya nakilala? Mahabang kwento. Gusto kong ikwento sa'yo yan, pero kailangan mo munang sumuko. No chance. Boy, pangakong walang mangyayari sa'yo kung susuko ka. You have my word. Hindi, mamatay na kung mamatay. Saad ko sa kanya na nagtaka ako dahil biglang tumahimik ata sila. Kaya muli akong sumilip at nakita ko na nakatayo lang si Eduardo at katabi niya si Roger. Sumuko ka na! Narinig ko ang tinig ng isang babae. Nagtaka akong kung sino yun. Sumuko ka na! Makakasiguro kang walang mangyayari sa'yo. Barbie. Tinig na ikinagulat ko. Barbie? Gulat kong saad. Kaya dahan-dahan akong sumilip. At nanlaki na lang ang mga mata ko nung nakita ko si Alona na nakatayo sa pagitan ni Eduardo at ni Roger. Alona? Anong ginagawa mo rito? Naalala mo yung kinwento ko sa'yo? Nung nasa opisina tayo ni Hepe? Tanong niya sa akin na dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko na naisip ang peligrong nasa paligid ko. Nakatutok ang armas ko sa kanila nung nakatayo na ako. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo nga napansin ako ng sindikato? Hindi mo natuloy yun dahil pumasok si Hepe. Sagot ko sa kanya. Oo. At ito ang karugtong ng kwento na yun. Ken. Saad niya sa akin na binaba ko ang armas ko at umatras ako ng kaunti dahil sa pangyayaring ito. Ken, huwag kang umatras. Baka mahulog ka. Saad ni Alona sa akin. Hindi. Ikaw? Miyembro ng sindikato? Gulat kong tanong sa kanya. Paano yung pinagtangkaan nila tayong patayin? Ano yun? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Palabas lang yun, Ken. Palabas? Napatay mo sila. Ngayon sasabihin mong palabas lang yun? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero nandito ako ngayon. Maniwala ka sa akin. Walang mangyayari sa'yo. Matras pa ako ng konti at naramdaman ko na nasa dulo na pala ako ng rooftop. Nakita ko ang reaksyon nila na natatakot silang mahulog ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa puntong ito, nawala na lahat ng tiwala at ang respeto ko kay Alona. Ibaba mo ang armas mo at sumuko ka na, Ken. Saad ni Eduardo sa akin.
Binaba ko na ang armas ko at nakita ko na parang nabuhayan sila ng loob. Napansin kong ngumiti si Alona sa akin at dahan-dahan siyang lumapit. Makakasiguro ka, Barbie. Walang mangyayari sa'yo habang nandito ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Bakit mo nagawa to sa akin? Sasabihin ko sa'yo ang lahat, basta naputol na lang siya nung may narinig kaming ingay ng helicopter sa paligid namin. Napalingon kaming lahat sa paligid at napansin ko na parang hindi ata sa kanila ang helicopter na ito dahil sa reactions nila. Roger! Tawag ni Eduardo sa kanya. Sir, hindi ko alam kung sino yan. Sagot nito at tinutok nila ang mga armas nila sa itaas. At hinanap nila kung nasaan ang helicopter. Hanapin niyo! Utos ni Eduardo sa mga tauhan niya. Nakatayo lang ako sa dulo ng rooftop nang biglang, Ken! Narinig ko may tumawag sa akin at narinig ko ang ingay ng helicopter sa kaliwa ko. Barbie! Sigaw ni Alona sa akin at tumakbo siya palapit nang biglang dumaan ang helicopter sa ibabaw ko. At ang sumunod na pangyayari ay ang hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Ken! Narinig kong may tumawag sa kaliwa ko at nung nilingon ko to, nakita kong lumipad papalapit sa akin si Jared at bigla niya akong niyakap ng mahigpit. At ang kasunod nito ay ang pag-angat naming dalawa palayo sa gusali. Binitawan ko ang armas ko at kumapit ako ng mahigpit sa kanya habang papalayo kami sa gusali. Tumayo lahat ng balahibo ko nung nakita kong sobrang taas na pala namin sa lupa. Napasigaw lang ako sa takot dahil takot ako sa heights. Loko ka, Ken! Loko ka! Panay saad ni Jared sa akin habang papalayo na kami sa gusali. Tumaas kami papunta sa helicopter at nung nasa pinto na kami, doon lang ako nakahinga ng maluwag nung sinara na niya ang pinto. At nakita ko ang isang lalaki nagpapilot ng helicopter. Loko ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Sigaw ni Jared. Nakikinig ka ba? Bakit mo ginawa to? Bakit mo sinugal ang buhay mo? Sigaw niya sa akin na hindi ko na siya pinansin. At maya-maya lang ay hinimatay na ako dahil sa sobrang takot. Ken! 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 Pinipilit niya akong gisingin pero nawalan na ako ng malay.